Napansin naman ni Javier na biglang nagbago ang ngiti ni Prinsesa Marina. Kaya sinundan niya ang tinitignan ng prinsesa at nagulat siya nang makitang matalim na nakatitig si Manang Celia kay Prinsesa Marina. Gayunpaman, hindi na ito pinansin ni Javier at lumakad na siya para punuin ng tubig ang praska ni Prinsesa Marina. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay sinundan pala siya ni Manang Celia habang naglalakad siya papunta sa batis. Ngunit nang punuin na ni Javier ang praska ay napansin niya ang pangalan ni Raya na nakasulat sa isang bato sa tabi ng batis. Dahil dito ay nagsimula siyang tumakbo pabalik sa kampo upang balaan si Haring Jericho hinggil kay Raya, pero lumitaw sa masukal na bahagi si Manang Celia at mabilis siyang itinapon papunta sa isang malaking puno. Tumalbog si Javier sa puno at dumugo ang kanyang ulo nang sumalpok ito sa sanga. Lumapit si Manang Celia at sinimulan siyang pahirapan hanggang sa mawalan siya ng ulirat sa pamamagitan ng paghigpit ng daanan ng hangin sa kanyang leeg gamit ang mahika. Matapos mawalan ng malay si Javier, tsaka pinuntahan ni Manang Celia ang nakahandusay na katawan niya at humugot siya ng patalim upang tapusin si Javier. Subalit na dinig ni Manang Celia ang mga yabag at ingay ng mga sanga sa di kalayuan, kaya itinago niya agad ang patalim sa loob ng kanyang balabal. Tapos inayos niya ang sarili. "Javier!" Boses ito ni Haring Jericho at kasabay niya si Ramon sa paglalakad na saktong iigib din sana ng tubig. "Dito! Nandito siya, dali!" Sagot naman ni Manang Celia. Pagkatapos ay dumistansya siya kaagad sa katawan ni Javier upang hindi siya pagsuspetsahan ng kapatid. Nang dumating sina Haring Jericho ay nashock sila nang makitang nakahandusay si Javier sa lupa na duguan. Agad lumapit si Haring Jericho kay Javier na may bahid ng pag-aalala. "Buhatin mo siya, Ramon, at dalhin sa kampo. Kailangan siyang matignan ni Mang Rigor, bilis!" Maotoridad na utos ni Haring Jericho kay Ramon. Agad namang tumalima ang kabalyero at dinala nito si Javier pabalik sa kampo. Nagkagulo ang lahat nang makita nilang umaagos ang dugo sa ulo ni Javier. Ipinasok ito ni Ramon sa dambana. "Anong nangyari?" Salubong kaagad ni Mang Rigor. "Hindi namin alam. Natagpuan na lang siya ni Manang Celia na walang malay sa kakahuyan," sagot ni Ramon. "Nasa tabing ilog siya nang makita ko siya. Sa palagay ko mukhang nadulas yata siya," palusot ni Manang Celia. Pero pinandilatan lang siya ng mata ni Prinsesa Marina. "Mang Rigor, anong maaaring dahilan nito?" tanong ni Haring Jericho na lubos pa rin ang pag-aalala kay Javier. "Isang malakas na salpok ang natamo niya sa ulo. Maaaring nauntog siya, kaya siya nawala ng malay. Pero hindi pa ako sigurado ron. Kailangan ko pa siyang suriing mabuti," paliwanag naman ni Mang Rigor sa batang hari. "Pero magiging ayos siya, di ba?" saad ni Haring Jericho. "Oo, pero hindi ko pa masasabi ngayon kung kailan siya magigising," tugon ng matandang manggagamot. Dahil dito, mabilis na nagbaba ng pasya si Haring Jericho kahit labag sa loob niyang iwan si Javier. Ngunit binilin naman niya si Mang Rigor na alagaan itong mabuti habang wala sila. Sumang-ayon naman ang matanda sa desisyon ni Haring Jericho at tiniyak niyang babantayan niyang mabuti ang pamangkin hanggang sa magkamalay ito. Natuwa si Manang Celia sa mga nangyayari maliban kay Prinsesa Marina. Nasa pantahan ito'y mas lalo lang silang malalagay sa panganib kapag nagpatuloy sila sa ganitong sitwasyon. Subalit hindi niya rin maitatangging gusto niya ring magpatuloy sila para magkita na muli sila ng tiyuhin. Ngunit ang inaalala lang niya ay kung ano ang sasabihin kay Haring Jericho pag nalaman na nito ang katotohanan. "Hindi na natin siya mahihintay. Mawawala na sa atin ang pagkakataong maabot si Haring Cesar kapag nanatili pa tayo rito ng matagal,"
Tiyak na mahahanap siya ng mga tauhan ni Odor bago tayo makarating sa libingan. Kael, manatili ka dito kasama ni Mang Rigor. Bantayan mo sila. Ang iba'y sasama sa akin para magpatuloy sa misyon. Maganda na kayo para sa paglalakbay. Wika ni Haring Jericho sa lahat at lumabas na sila ng dambana. Sumunod si Prinsesa Marina na nagigilty sa nangyari kay Javier. Hinawakan siya ni Manang Celia at pinaalalahanan na higit pa rito ang mangyayari kapag sumuway muli siya sa utos. Halos mapaiyak na lang siya dahil sa magkahalong galit at pagsisisi habang pinagmamasdan niya si Javier. Nagagalit na lang siya sa sarili dahil hindi man lang niya magawang lumaban kay Raya. Ni hindi niya rin masabi kay Haring Jericho ang tungkol dito dahil sa takot niyang baka paslangin ni Raya ang kanyang tiyuhin. Malungkot na lang niyang sinusulyapan si Javier habang ginagamot na ito ni Mang Rigor sa loob ng abandonadong dambana. Binalaan na kita na may kahihinat na ng lahat pag sinubukan mo ang anuman. Wika ni Manang Celia at hinila na si Prinsesa Marina patungo sa mga kabayo nila. Makalipas ang ilang oras, lubos na nag-aalala si Kael dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakamalay si Javier. Natapos nang tahiin ni Mang Rigor ang sugat nito sa ulo, subalit unti-unti naman itong namumutla dahil sa maraming dugo ang nawala sa kanya. Bukod rito, labis din ang pagtataka nila dahil parang hindi na humihinga si Javier habang natutulog, gayong pumipintig naman ang kanyang pulso sa katawan. Nagduda tuloy si Mang Rigor na pumasok sa isip niya ang mahika, ngunit imposible namang makalapit sa kanya si Raya nang hindi naramdaman ni Javier ang kanyang presensya. Dapat kanina pa siya nagising. Bakit ganito? Ano nangyayari, Mang Rigor? Nag-hysterical na si Kael. Ito ay tiyak na hindi karaniwan, sagot ng matanda. Yung isang suntok ba sa ulong sinasabi mo? Saad ni Kael. Bukod doon, wala na akong maisip pa. Siguro lumabas ka muna. Mukhang nilalamig na siya. Kailangan niya ng mainitan kaya kumuha ka pa ng mas maraming kahoy sa labas upang makapagpainit pa tayo. Utos ni Mang Rigor. Sige, babalik ako agad. Umalis si Kael para maghanap ng mas maraming panggatong. Dahil dito ay dali-daling ginamit ni Mang Rigor ang kaalaman niya at sinubukang pagalingin si Javier gamit ang magic. Taimtim pa niyang inusalang isang sagradong spell ng 3 beses habang nakapikit, subalit hindi ito tumalab sa katawan ni Javier. Gumamit si Mang Rigor ng tuyong halaman pagkatapos ay pinausukan niya ang katawan ni Javier. Pinalanghap rin niya ito ng usok upang bumilis ang pagdaloy ng dugo nito na naipit sa loob ng kanyang mga nerves sa batok at ulo. Ano ba, Javier? Gumising ka! Gumising ka! Pagsusumamo ni Mang Rigor at muling sinubukang sambitin ang binasa niyang spell, subalit ganoon pa rin ang nangyari. Nanatili pa ring walang malay si Javier habang ito ay nakahiga sa tabletang bato na tila isa ng bangkay. Gayunpaman, hindi pa rin nawalan ng pag-asa si Mang Rigor at sa ikatlong pagtatangka ay agad na nakabawi si Javier. Diyos ko, salamat. Salamat po. Lubos ang tuwa ni Mang Rigor nang gumalaw at dumilat ang mga mata ni Javier. Kasabay nito ay nagbalik na rin sa normal ang kanyang katawan at agad itong bumangon. Nasurpresa si Kael sa paggising niya na saktong kakarating lang mula sa labas. Samantala, kasalukuyan namang tinatahak ng grupo ni Haring Jericho ang kagubatan patungo sa libingan at nang makarating sila sa bahaging masukal, huminto si Haring Jericho upang maituro sa kanila ni Prinsesa Marina kung saan niya eksaktong iniwan ng tiyuhin nang tumakas sila. Sa pagkakatanda ko, nasa silangan lang ng ilog ang puntod. Tugon ng prinsesa, ngunit halata sa boses na kabado ito. Tumingin si Haring Jericho sa mga tauhan niya.
Tatawid na tayo sa hangganan ng Terraveda papuntang Nemeth. Makinig kayong mabuti. Nasa teritoryo na tayo ni Odor ngayon, kaya hanggat maaari, talasan ninyo ang mga mata sa paligid at manatiling alerto sa lahat ng oras. Wika ni Haring Jericho sa kanyang mga tauhan. Samantala, sinubukan namang tumayo ni Javier, ngunit pinigilan siya ng kanyang tiyuhin at sinabing hindi pa siya malakas para magkikilos. Ngunit naging mapilit si Javier dahil gusto niyang sundan sina Haring Jericho dahil nasa peligro ngayon ang kanilang mga buhay. Nangangamba ito sa maaaring mangyari ngayong nasa poder nila ang mangkukulam na si Raya. Binagsak ni Kael ang mga kahoy at tinulungan si Javier na makatayo. Dito ay sinabi ni Javier sa kanila ang totoong nangyari kung papaano siya napahandusay at kung sino ang may kagagawan nito. Kailangan ko ng kumilos. Si Manang Celia ay si Raya. Siya ang may pakana kung bakit ako nawalan ng malay. Kailangan kong puntahan si Jericho. Pahayag ni Javier. Si Raya? Pero paano nangyari yon? Pagtataka naman ni Mang Rigor sa nag-aalalang pamangkin. Gumagamit siya ng ilang uri ng salamangka at nagawa niyang baguhin ang kanyang anyo. Paliwanag ni Javier. Yun sigurong dahilan kung bakit siya napagod kagabi. Malamang di pa niya lubos na uunawaan ng masamang epekto kaya siya nang hina. Saad ni Mang Rigor. Pero paano ka naman napadpad sa ilog? Taka ni Kael. Sinubukan akong balaan ni Marina. Ngunit hindi ko naabutan si Jericho sa oras. Si Raya ang unang lumapit sa akin at ginawa niya ang bagay na yon. Tugon ni Javier. At halos mapatay ka na niya, Javier. Anang matanda. Tama ka, Tiyo. Subalit minaliit niya ang kakayahan mo kaya akala niya hindi na ako mabubuhay. Sabi ni Javier. Naguluhan naman si Kael sa pinag-uusapan na magtiyo. Wala rin siyang ideya na ito pala'y tungkol sa mahika. Gayon din ang iniisip ko. Ngunit mangyaring, wag mo na ulit akong pag-aalalahanin ng ganon. Hindi ako sigurado kung kaya pa ng puso ko. Halos mamatay na ako sa nervyos sa'yo. Sabay hinampas sa braso ang pamangkin kaya napangiti na lamang si Javier at tumingin kay Kael. Ano ng plano mo, Javier? Tanong ni Kael sa kanya. Kailangan nating sundan sina Jericho. Patungo lang sila sa isang bitag at kailangang maabutan natin sila bago pa mahuli ang lahat. Kumilos kaagad si Javier nang makuha ang espada niya na nakatayo sa gilid ng pader. Sinundan naman siya ni Kael at binagtas nila ang landas na tinahak ni na Haring Jericho. Naiwang mag-isa si Mang Rigor sa campsite. Wala siyang magawa kundi manalangin na sana'y magtagumpay si Javier at walang mapahamak sa kanila. Nang malapit nang makarating ang grupo sa libingan, ay muling tinanong ni Haring Jericho si Prinsesa Marina kung tama ba ang dinadaanan nilang trails. Kanina pa niya kasi napapansin na tahimik lang ang prinsesa na panakanakang lumilingalinga sa paligid na may bahid ng takot at animoy may tinitignan na tao. Sigurado ka ba sa tinatahak natin? Tanong pa ni Haring Jericho kay Prinsesa Marina. Oo, hindi na tayo nalalayo ngayon. Kung patuloy tayong tutungo sa silangan, ang libingan ay nasa unahan lamang. Paliwanag ni Prinsesa Marina. Samantala, dahil sa walang mga kabayo ay tumatakbo na lang ng mabilis sina Javier at Kael habang sinusundan ng trails ni na Haring Jericho. Halos hindi na makahinga si Kael sa pagod sa bilis ng pagtakbo ni Javier na animoy takot na batang hinahabol ng isang aso. Nagmungkahi si Kael na huminto muna sila para siguraduhing tama ang kanilang sinusundan. Sumang-ayon naman si Javier at tinignan nila ang mga naiwang bakas ng mga paa ni Haring Jericho. Naglalakbay sila sa silangan. Kulang-kulang siguro 1 oras ang pagitan nila sa atin.
Saad ni Kael. Kung ganun, wala na tayong masyadong oras. Kailangan pa nating bilisan. Sabay tumakbo si Javier kaya napilitan na lang si Kael na tumakbo rin kahit na hindi na kaya ng baga niya. Nang makarating ang grupo sa libingan, inutusan agad ni Haring Jericho ang lahat ng kanyang mga tauhan na manatili sa labas maliban kay Ramon na sumunod sa kanya at si Prinsesa Marina sa libingan. Nasa loob ng kuweba ang libingan pero napupuno ito ng kakaiba at nakakamanghang bagay na ngayon lamang nila nakita. Puno ng mga sulo ang buong paligid ng kuweba at kapansin-pansin din na tila may naglalabas-masok na sa loob nito. Makikita ang bakas ng mga paa sa lupa na may iilang marka ng mga kamay sa pader at sa dingding ng kuweba. Dahil dito, duda si Haring Jericho na sila lamang ang taong nandito. Gayunpaman, bagamat nakakaramdam ng kakaiba si Haring Jericho, ay tinuloy pa rin nila ang paggalugad sa loob. Habang nagbabantay naman sa labas sina Nicolas at Eliseo kasama ang ilang mga kabalyero, ay nakaramdam sila ng kakaibang ingay. May naririnig ding kaluskos at ilang mga yabag si Nicolas na tila nagtatago lang ang mga ito sa likod ng mga puno na nasa paligid nila. Dahil dito, inutusan ni Nicolas ang mga kasamahan na maghanda sa mga hindi inaasahang mangyayari dahil malakas ang pakiramdam niyang tiyak na hindi magiging maganda ang mga kahahantungan nito sa huli. Nagsimulang maalerto ang mga kabalyero sa labas samantalang sina Haring Jericho naman ay patuloy lamang ang pagtahak sa makipot at makulob na pasilyo ng kuweba kahit medyo nakakaramdam sila ng kakaiba. Dito ba ang daan? Tanong pa ni Haring Jericho kay Prinsesa Marina. Napalingon ang dalaga habang ito ay nauuna sa paglalakad upang akayin sila sa libingan. Balak na sanang sabihin ni Prinsesa Marina ang totoo, ngunit biglang sumulpot sa likuran ni Ramon si Manang Celia kaya nag-alinlangan siya at napaatras sa takot sa titig ng matanda. Hindi naman ito nakaligtas sa pansin ni Haring Jericho. Nagtaka siya mula sa kakatuwang ikinilos ng prinsesa na parang natakot ito bigla nang makita ang kanyang alalay na matanda. Tumingin si Haring Jericho kay Manang Celia ngunit umiwas kaagad ang matanda. Oo, dapat nating hanapin ang tiyuhin ko sa loob. Marahil nasa puntod na siya ngayon. Sagot ni Prinsesa Marina. Tumango lang si Haring Jericho. Naging maingat na ang pagtahak nila sa makipot na daan ng kuweba. Sa kabilang dako naman, patuloy lang din ang pagsunod ni na Javier sa naiwang mga bakas ni na Haring Jericho. Nakarating sila sa isang maliit na bahagi ng talampas at nakita ni Kael ang ilang bakas ng mga paa sa lupa na tila pinapakitang lumihis ng landas ang grupo ni Jericho. Parang sinasabi ng mga bakas na nagtungo sila sa gawing silangang bahagi. Sandali, mukhang dito sila dumaan. Sambit ni Kael, sabay umakyat ito sa trail na sinundan naman ni Javier. Pagdating naman ni na Haring Jericho sa loob ng burial chamber, ay nagtaka si Haring Jericho nang wala silang maabutan na anuman sa loob ng libingan maliban sa isang puntod sa gitna ng silid. Bumaling si Haring Jericho kay Prinsesa Marina na halos hindi na makatingin sa kanya kaya dito niya napagtanto ang pagtataksil nito. Hindi ko maintindihan. Nasaan ang iyong tiyo? Bakit wala siya? Tanong ni Haring Jericho kay Prinsesa Marina. Ang totoo, wala siya rito. Kabadong sagot ng prinsesa. Kung ganon, nasan siya? Tanong uli ni Haring Jericho. Jericho, patawarin mo ako. Gusto kong magpaliwanag sa'yo. Kasi ganito yun. Napahinto si Prinsesa Marina nang pumasok ang mga tauhan ni Haring Odor sa burial chamber at pinalibutan sila ni Ramon. Gayunpaman, matapang na lumaban sina Haring Jericho at Ramon ngunit kalaunan ay nabigla sila sa dami ng mga tauhan ni Haring Odor. Samantala, ang mga kabalyero naman na naghihintay lamang sa labas
ay inatake din at mabilis na pinalibutan ng pangkat na mga sakson ng mga tauhan ni Raya. Sinikap silang labanan ni Nicolas at Eliseo pero sa dami ng mga ito ay napapaatras sila sa may bukana. Nagsimulang umatake ang mga tauhan ni Haring Odor kina Haring Jericho. Kaya sa takot ni Prinsesa Marina sa magaganap na madugong labanan ay tumabi siya sa gilid ng dingding ng kuweba at halos pikit matang pinanood ang labanan. Marahas na sumugod ang isa kay Haring Jericho pero sinalubong ito ng kampilan at parang barbecue na tumagos sa likod ng kalaban ang dulo ng espada. Napasigaw si Prinsesa Marina sa nasaksihan at takot na napapikit ng mga mata ng hugutin ni Haring Jericho ang espada niya. Tumumba sa lupa ang kalaban na sumusuka ng dugo habang nakadilat ang mga mata. Sinakal ni Ramon ang isa at inangat ito sa ere tsaka ay binagsak sa lupa. Unang bumalandra ang ulo nito ngunit binuhat itong muli ni Ramon at binalibag sa katawan ng isa pang kalaban. Pinansangga ng kalaban ang mga braso niya para dumipensa at pigilan din ang impact pero hindi niya napaghandaan ang mabigat at malaking kamao ni Ramon na tila tren na rumaragasa. Sumigaw ang dalawa sabay tumilapo ng mga ito. Naiwan ang isa pang kalaban at umarangkada ito ng mabibigat na hiwa at taga kay Ramon. Sinalaglahat ni Ramon ang mga atake gamit ang sarili niyang espada. Nag-eskrimahan ng dalawa subalit nakakuha ng tiyempo si Ramon nang lumihis ng direksyon ng sandata ng kalaban. Sa isang mabilis na wasiwas ay biglang nahati ang mga kamay ng kalaban. Binigwasan niya din ito ng isang napakalakas na sipa kung saan nabali ang leeg ng kalaban at humandusay ito na wala ng buhay. Isang lalaki ang biglang yumakap sa likod ni Ramon. Siniko niya ito at tumilapon ang kalaban sa pader. Hindi pa nakontento si Ramon na nakuha pang saksakin ito sa tiyan at bumulwak ang dugo sa bibig ng kalaban. Samantala, nakikipaglaban naman si Haring Jericho ng sabay sa dalawang kalaban na parehong nagpapaulan ng mabibigat na taga sa kanya. Sinubukan ng isa na tagain si Haring Jericho sa kaliwang balikat niya pero biglang nag-sidestep si Haring Jericho sa kanan. Sabay tumapak siya sa puntod pagkatapos ay bumato ng suntok sa kalaban. Napaatras ang kalaban ng tamaan ito sa ilong pero sinundan pa ito ng wasiwas ni Haring Jericho at agad na naputulan ang ulo. Gumulong ang ulo sa ilalim ng puntod. Nang lumapag si Haring Jericho ay naramdaman niyang sumundot sa likod niya ang pangalawang kaaway. Tinabig niya ito gamit ang kampilan habang nakatalikod siya. Umikot ng isang beses si Haring Jericho at napadiretso naman sa puntod ng kalaban. Nang paharap na ito sa kanya ay tinaga ito ni Haring Jericho sa dibdib at tila inoperahan ng lalaki nang bumuka ng bahagya ang mga ribs nito. Makikita pa ang atay at baga nito na namumula sa dugong bumalot dito. Hindi makapagsalita ang kalaban dahil sa hapdi at kirot na nararanasan nito. Pero hindi na ito pinahirapan ng husto ni Haring Jericho matapos niya itong saksakin sa puso. Halos mamuti ang mga mata ng lalaki sa sakit nang hugutin ni Haring Jericho ng dahan-dahan ang matalas na kampilan. Sumuka ito ng maraming dugo bago mamatay. Tuloy pa rin sa pakikipaglaban sina Haring Jericho at Ramon, ngunit napagtanto nilang mas lalong dumarami ang mga kalaban habang tumatagal na halos dumugin na sila na parang sardinas sa loob ng libingan. Samantala, makikita sina Javier at Kael na tumatakbo pa rin sa masukal na kagubatan ng Geldref. Umakyat sila sa isang matarik na trail, ngunit namataan ni Javier ang mga tauhan ni Haring Odor na umaaligid sa paligid. Kaya hinila niya pababa si Kael at nagtago silang dalawa sa ilalim ng talampas. Halos pigil hininga sina Javier at Kael habang nagtatago habang dumadaan sa ibabaw nila ang mga armadong kalalakihan. Sumilip pa ang isa sa kanila ngunit tinawag ito ng kasamahan at nagpatuloy na sila. Bakit nandito ang mga tauhan ni Raya?
Taka ni Kael. Siyempre, dahil kasama nga nila si Raya. Sagot naman ni Javier sa mahinang tinig. Hinintay nilang makalampas ang mga kalaban bago sila kumilos. Patuloy na nagiging madugo ang laban sa loob ng burial chambers at marami na rin ang nalagas sa mga tauhan ni Haring Odor. Hindi nagpatinag sina Haring Jericho sa mga kalaban kahit na dalawa lamang silang nasa loob ng libingan. Samantala, takot na takot pa rin si Prinsesa Marina na pinapanood ang pagdagsa ng mga tauhan ni Haring Odor papasok sa loob ng libingan. Hinarangan ng mga ito ang dalawang lagusan sa dulo at sa entrance upang hindi makalayo sina Haring Jericho sakaling maisipan nilang tumakas. Makikitang napuno ng mga bangkayang buong sahig ng burial chambers kung saan dumanak ang dugo sa mga sulok at maging sa mga dingding ng kuweba. Patuloy pa rin nilang pinipigilan sina Haring Jericho na patuloy lang ding nakikipaglaban sa kanila at unti-unting naging mabagsik sa labanan. 3 ang sumugod kay Haring Jericho mula sa iba't ibang direksyon. Ngunit umupo si Haring Jericho sabay winasiwas ang kampilan sa mga hita ng kaaway. Pare-parehong napahiyaw ang mga ito ng isa-isang maputulan ng mga binti. Hindi pa nakontento si Haring Jericho at tinuhog pa niya ang nasa harapan niya. Tumagos ang espada sa likod ng batok ng kalaban at nabali ang buto nito nang pinaslide ni Haring Jericho pakana ng kampilan. Halos malaglag na ang ulo ng kalaban nang lumaylay ito sa balikat niya. Kasabay nito ay sinipa ng malakas ni Haring Jericho ang nasa bandang kaliwa niya at bumalandra ito sa kanyang kasamahan na tumatakbo papunta kay Haring Jericho. Nadulas pareho ang dalawa dahil sa dugo na kumalat sa lupa. Tumayo si Haring Jericho at walang lingong tinarakan niya ng kampilan sa katawan ang kalaban na nasa likuran niya. Napaubo ang kalaban nang diretsyong bumaon sa dibdib niya ang kampilan. Dumaloy ang dugo nito sa ilong at bibig ng bunutin ni Haring Jericho ang espada. Bumagsak itong walang buhay habang tumitirik ang mga mata. Sinuntok ni Ramon ang isang kalaban na tumalon mula sa puntod at sa lakas ng suntok niya ay tumilapon ito patungo sa 2 kasamahan. Natumba ang 3 sa bangkay ng kanilang mga kasamahan pero muli silang tumayo para subukang pigilan ng malaking mama. Lumapit sa kanila si Ramon kasabay ng pagswing ng kanyang espada. Nasa lagito ng payat na lalaki gamit ang palakol kaya lumakas ang loob ng isa at nagtapon ng taga kay Ramon. Subalit yumuko si Ramon at nag-iwan ito ng uppercut. Tumalsik ng ilang dipa ang lalaki sabay ang pagsirko sa ere at bumagsak sa lupa ng nakadapa. Napasigaw ito sa sakit nang tapakan ito ni Ramon. Sumugod ang payat at nagbagsak ng atake kay Ramon gamit ang palakol. Mabilis nakailag si Ramon kaya dumiretso pababa ang palakol at naputulan ng ulo ang kasamahan nitong nakadapa. Sinuntok ni Ramon ang may hawak ng palakol at tumilapon ito tungo sa puntod. Dumugo ang likod ng ulo ng payat na agaran nitong kinawalan ng malay matapos itong mauntog sa nicho. Biglang niyakap ng pangatlo si Ramon. Malaki ang katawan nito kaya medyo nahirapan si Ramon na tanggalin ang mga braso nito. Dahil dito, tinapakan niya ito sa paa at sumigaw sa sakit ang brusko. Lumuwag ang kapit nito kay Ramon kaya siniko niya ito at bumalandra sa dingding ang lalaking brusko. Hinawakan ni Ramon ang espada pagkatapos ay isinaksak sa tiyan ng brusko. Tumirik ang mga mata ng kalaban nang idiin pa ni Ramon ang sandata. Sa isang hugot niya ay agad na binawian ng buhay ang bruskong lalaki. Sinipat niya si Haring Jericho na patuloy na nakikipaglaban sa dulo ng puntod. Pinuntahan niya ito para tulungan kaya nga lang ay hinarangan siya ng maraming kalaban. Dahil dito ay napilitan siyang harapin ng mga ito. Bumato siya ng right strike sa isa ngunit tinapik ito ng pangalawa na nasa kanan. Tapos hinagisan si Ramon ng taga.
Umatras si Ramon pero hindi niya napansin ang dalawang kalaban sa likuran. Hindi siya kaagad makatapon ng atake dahil sa mabilis na pagsugod sa kanya ng nasa harapan niya. Kinorner nila si Ramon at naipit siya sa pagitan ng apat na kalaban. Walang nagawa si Ramon nang hawakan ng dalawang nasa likuran ang mga braso niya at binalibag siya sa ibabaw ng puntod. Hindi na nakapalag si Ramon nang pagtulungan pa siya ng apat at ginapos paluhod sa puntod habang pinapanood si Haring Jericho na tinamaan ng isang headbutt sa likuran. Nahihilo itong tumilapon sa pader at ginapos din siya ng mga tauhan ni Haring Odor. Sinubukang pumalag ni Haring Jericho, subalit hindi siya makagalaw sa lakas ng mga humawak sa kanya. Ganon din ang sitwasyon ni Ramon habang nakasalampak ang mukha niya sa ibabaw ng puntod na may nakatutok na espada. Galit na humarap si Haring Jericho sa prinsesa. Anong kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ito nagawa? Sabihin mo sa akin. Bakit? Singhal ni Haring Jericho ngunit walang naitugon si Prinsesa Marina kundi umiyak. Dumating si Haring Odor buhat sa dulo ng lagusan kasama ang mga tauhan nitong may mabibigat na mga sandata. Nakita ni Prinsesa Marina ang kanyang tiyuhin na bitbit ng mga tauhan ni Haring Odor. Tumakbo siya palapit dito at nagkaya ka pa ng magtiyuhin. Hindi maiwasang mapaiyak muli ni Prinsesa Marina dulot sa nangyaring kalunos-lunos na pagkakahiwalay nila. Halos sumagulgul na siya ng iyak sa pag-aakalang pinatay na ito ni Haring Odor. Hindi niya akalaing marunong din palang tumupad ng pangako ang gahamang hari. Bumaling si Haring Odor kay Haring Jericho na nakagapos pa rin sa mga tauhan. Jericho Mondragon, sa wakas, nangyari din. Naghintay ako ng maraming taon para sa sandaling ito. Pinatay mo ang anak ko. Kinuha mo ang pinakamahalaga sa akin. At ngayon ay babayaran mo ang lahat ng yon. Hinarap ni Haring Odor si Haring Jericho at naghanda na papatayin siya bilang paghihigante sa pagkamatay ng kanyang anak na lalaki. Nang handa na sana siyang tapusin ito ay biglang lumitaw mula sa madilim na entrance si Manang Celia at mula dito ay ipinahayag nito ang kanyang sarili na siya si Raya. Gulat tuloy si Haring Jericho sa natuklasan niya. Huwag ka munang magpadalos-dalos, Odor. Hindi ka nag-iisa sa paghihintay ng sandaling ito. Mukhang hindi mo yata alam na ang nakakaawang itsura ay maaaring makapanlinlang. Hindi ba tama ako, mahal kong kapatid? Nakangising wika ni Manang Celia kay Haring Jericho. Raya, naibulalas lamang ng batang hari. Hindi na ito nagulat pa sa muling pagkikita nila ng kanyang kapatid. At ngayon, magbabayad ka na sa mga kasalanan mo. Ito na ang araw para maningil ako. Wika naman ni Haring Odor na mahigpit pa ring hawak ang espada. Inagaw mo rin sa akin ang buhay ng tatay ko. Hindi pa ba yun sapat sa'yo, ha? Sagot naman ni Haring Jericho. Hindi pa! Maiksing sagot lang ni Haring Odor, sabay na itinutok nito ang espada sa lalamunan ni Haring Jericho. Kung ganun, sige, ituloy mo lang. Pero intindihin mo itong mabuti. Odor, mapatay mo man ako, tutugisin ka naman ng buong Terraveda. Turan ni Haring Jericho. Walang kabuluhan ng Terraveda kung walang nakaupong hari. Tumatawang tugon ni Haring Odor. Pero hindi mo kilala ang mga kabalyero ko. Hahabulin ka nila. Hahanapin ka nila.
Tutugisin ka nila at hindi sila titigil hanggat hindi ka nila napapatay. Pagbabanta ni Haring Jericho ngunit tinawanan lang siya ni Haring Odor. Huwag kang mag-alala. Haharapin ko ang iyong mga kabalyero sa lalong madaling panahon. Ngunit ngayon, ang iyong oras ay dumating na. Sambit ni Haring Odor.